Magandang araw sa lahat. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tulang Panata ng Isang Balon ni Lope K. Santos. Pero bago natin talakayin ang tulang iyan ay alamin muna natin ang ating layunin sa araw na ito. Una, natutukoy ang tulang panata ng isang balo. Pangalawa, napapahalagahan ang tulang panata ng isang balo. At panghuli, pagsusuri ng tulang panata ng isang balo. At yan ang ating mga layunin sa araw na ito. Ang ating paksa o aralin sa araw na ito ay ang pagsusuri ng tulang panata ng isang balon ni Lope K. Santos. Bago natin suriin ang tula ay alamin muna natin kung sino nga ba si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos, siya po ay isang makata, manunulat at tagapagsalin. Siya ay pinanganak noong Setyembre 25, 1879. Siya ay naging tanyag sa kanyang mga gawa. Sa larangan ng pagsasalin, siya ay naglimbag o nag-ambag ng isang pagsasaling ng mga banyaga, wika, tungo sa wikang Pilipino. At siya ay naging malaki ang kontribusyon sa ating panitikan, particular sa baralila ng wika ng ating bansa. At narito ang tulang Panata ng Isang Balo. Babasahin ko ang unang sakno. Tinutulak ng bibig, kinakabig ng dibdib. At maaari kayong magbasa ng mga ilang saknong diyan. Okay. Ngayon ay alamin natin kung anong uri ng tula nga ba ang Panata ng Isang Balo. Ang Panata ng Isang Balo ni Lope K. Santos ay isang uri ng tulang liriko sapagkat ito ay nagpapahayag ng damdamin ng isang babae na nabalo sa kanyang minamahal at nanatili ang kanyang panata mula dito. Hindi niya kumbaga pinalitan o binago ang kanyang panata sa kanyang minamahal. Pagkos ay pinanatili niya ito at mula roon ito ay nagpapahayag ng damdamin ng isang babae, ang persona sa tula. Ngayon ay ating alamin ang tema ng tula ng Panata ng Isang Balo. Ang panata ng isang balo ay nagpapakita ng isang matibay na pagmamahal sa isang tao. Ang tula ng Panata ng Isang Balo ni Lope K. Santos ay may temang kalungkutan at ang persona sa kwento ay may mabigat na pinagdadaanan. Kasi kung ating titingnan ang tula, mula sa unang saknong pa lamang nagpapakita ng ito ng damdamin ng isang persona na siya ay nasasaktan at siya ay nalulungkot. Kung kaya't ang tema ng tula ay kalungkutan. Ngayon, ang estilo ng tula. Ang tula ni Lope K. Santos ay isang simpleng tula. Gumamit ng isang malayang pagpapahayag ang makata sa pagsulat ng tula. Ngunit, makikita natin ay ginamit ang wika sa isang malikhaing pamamaraan kung kaya't ginamitan ito ng talinhagang mga salita upang mas mapalalim pa ang kahulugan ng isang tula at upang mas magpaganda pa ito at magbigay ng interaksyon sa mga mambabasa. At ito ay isang halimbawa na ang makata ay siyang nagsaalang-alang sa paggamit ng mga wika sa isang tula. Ngayon ay dumako tayo sa tono ng tula. Ang tula ay mayroong tonong kalungkutan at pagnanasa, ngunit mayroon itong kasamang katatagan at lakas ng loob. Dahil sa ang persona ng tula sa kabila ng kanyang kalungkutang nadarama ay nanatili pa rin ang kanyang katatagan at lakas ng loob na naniniwala siya na madalampasan niya ang pagsubok na ito sa kanyang buhay kasama ang kanyang anak. Narito ang ilan sa mga talinhagang salita o matatalinhagang salita sa tula. Una, ang kinakabig, na ang ibig sabihin ito ay ang siyang nananatili sa damdamin ng isang tao. Gaya ng babae, kinakabig ng kanyang dibdib o sinasabi ng kanyang dibdib na
ang kanyang tanging minamahal ay ang kanyang lumisan na asawa at kailanman ay mananatili ang kanyang panata dito at hindi ito magbabago. Pangalawa, sumisidhi, ibig sabihin nakakaramdam ng kalungkutan ng babae mismo sa tula o ang persona sa tula, sapagkat kung makikita natin, no, sa tula, ang babae ay lubhang malungkot, ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan ay nanatili ang kanyang panata sa kanyang minamahal. Ligaw na akyat, ito po ay ang mga nanliligaw o sinusubukang makuha ang matamis na oo ng isang babae na balo, sapagkat ang mga tao sa kanya ay namamangha o nabibighani, ngunit sa kabilang dako ay hindi niya ito binigyan ng pansin, ay lisanin, ibig sabihin ay pakawalan mo ako o kumbaga ay layuan mo ko, lisanin. Yun po ang ibig sabihin. Kasunod ay ang dabwa. Kumbaga ay ayaw ng babae, no, na magkaroon pa ng ibang minamahal maliban na lamang sa kanyang naging balo. At panghuli ay panhik na ligaw. Ito yung kumbaga ay mga naligaw na pag-ibig. Kumbaga ito yung mga taong minsan ay pinasaya si babae sa tula, ngunit hindi ito naging matagumpay sapagkat ang babae sa tula o ang persona ay ayaw na nga magkaroon pa ng ibang minamahal. Ngayon ay dumako tayo sa sukat at tugma. No? Kung makikita natin sa unang saknong, mayroon itong pipituhin na sukat. At sa ikalawa hanggang ika-6 na saknong, mayroon itong 12 sukat. Narito ang halimbawa. Anya, Maginoo, ako'y patawarin, ang pag-aasawa'y wala na sa akin. Anak ko na lamang, yaring mamahalin. Kaya, manong, ako'y inyo ng lisanin. Ngayon ay dumako tayo sa taludtod at saknong. Ang unang saknong ay mayroong 2 taludtod. Ang ikalawa hanggang ika-6 na saknong ay mayroong 4 na taludtod. Ngayon ay dumako tayo sa mga simbolismo sa tula. Una ay ang balo. Ito ay isang simbolo ng pagdadalamhati at pagkatalo o pagsasakripisyo. Dahil kung makikita at kung ating bibigyang pansin ang tula at babasahin ito at unawain, makikita natin ang isang pagdadalamhati ng isang babae baliban sa nagiging malungkot ito at pagsasakripisyo, sapagkat sinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan upang mas mapanatili ang kanyang panata sa kanyang minamahal. Pangalawa ay ang panata. Ito ay ang sumpa o ang ginawa ng balo ay isang simbolo ng pagkakaroon ng misyon. Ang panata doon ay kumbaga suminbilismo siya o kumbaga ay nangangahulog ang misyon ng isang babae. Misyon niya na hindi ipagpapalit kailanman ang kanyang asawa, sapagkat yun ang kanyang panata mula rito. At ito ay ang kailangan niya at kailangan ng kanyang anak, no? At batid ko ay ito ang magpapasaya at magpapatahimik ng kanyang buhay bilang isang balo. At ang pangatlo ay ang panhik na ligaw. Sumisimbolo ito sa pag-akyat ng isang ligaw, no? Kumbaga mga manliligaw, mga lalaki, mga Ginoo na nagbibighani sa mga binibini. At kung makikita nyo sa tula, no, ang isang balo ay mayroon siyang mga manliligaw, mayroon siyang mga lalaking siya ay gusto o nabibighani sa kanya dahil sa kanyang angkin na ganda, kaugalian at kung paano siya bilang isang tao. Dumako tayo sa saginsim ng tula. Tinutulak ng dibdib, kinakabig ng dibdib. Ibig sabihin nito, kung ano man ang sinasabi ng iyong bibig, ang siya ring laman ng iyong dibdib, no? Pangalawa, di naman sinasadyay, luhay na lalaglag. At
kung inaaliw ng bawat kausap. Ibig sabihin, kung ang isang pagmamahal ay magpapaluha, no, sa iyo, ito ay sumisimbolo na sa bawat di man sinasadya, luhay na lalaglag at kung inaaliw ng bawat kausap. Ibig sabihin nito, ang persona sa tula ay inaaliw pa ang kanyang sarili sa kabila ng kalungkutan na kanyang nadarama, no? At ang panghuli, ay, anya, anak ko, kawawa ka naman. Diba, ibig mong nang magkaroon ng bagong tatay? Ngayon ay dumako tayo sa tayutay sa tula. Sa metapora, tinutulak ng bibig, kinakabig ng dibdib. Ibig sabihin nito, ang malalim na pahayag ay nagsasaad ng pagkakaiba ng sinasabi at nadarama. Kaya kung makikita nyo doon sa tula, no, kahit sinasabi ng kanyang bibig na hindi niya, no, kaya, ngunit sinasabi ng kanyang dibdib na ay parang nais niya pa na magkaroon ng minamahal. Malawa ay, di ba, ibig mo ng makabagong tatay, ito ay pagpapakita ng irony, no? Kumbaga, siya ay nagtanong at kung ano ba talaga ang totoong nais, no, ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng pagtatanong na iyon ay nanatili pa rin at sa damdamin ng balon na mahal niya ang kanyang asawa at kailanman ay hindi niya ito ipagpapalit. Muli, magandang umaga sa lahat. Naway ay mayroon kayong natutunan sa ating tulang pagsusuri ngayon na panata ng isang balon ni Lope K. Santos. Muli, maraming salamat.